So, magluluto na tayo, guys. Excited ba kayo? Ako, excited na ako. Tapos ko dito, maliligo na ako para yung anak ko naman ang i-prepare ko. Mag-prepare ako ng mga gamit niya. Kasi mag-8 na. So, mag-start na tayo. Yan, nag-start na nga ako. Nagpainit na ako ng mantika. Tinakpan ko para mabilis uminit. Bantayan lang natin kasi baka mamaya sobrang init na pala. Habang inaantay ko uminit yung mantika, tsaka lutuin ko yung tokwa muna. Gasan ko lang yung toge, diba? Kaya nangingimay ang kamay. So, ganun tayo ka ganun tayo ka, walang kaingat-ingat sa hindi. Kasi kailangan hindi pwedeng mag-antay ka pa ng kung kailan ka matapos, hindi. Kailangan mag-double multitask ka. So, mainit na yung ulo ko. Mainit na yung mantika, ilagay ko na yung tokwa. Then, takpan natin para madaling maluto, hindi sayang yung gasol. So, ganun ang technique dyan para tumagal yung gas. Kasi sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kailangan marunong tayong mag-isip kung paano tayo makasave. O, diba? Lahat. Baliktarin ko na. Perfect! Perfect! Napaso ako. Ang ganda ng pagkaluto ng tokwa. Wow! Pakita ko sa inyo, guys. Kita nyo ba? Kita nyo, diba? Ang ganda, oh. Alam nyo ba dati, hindi ako marunong magluto ng tokwa. Kasi nga, di ba dumidikit siya? Hindi ko alam kung ganun din sa inyo. Basta ganun yung experience ko. Di ba dumidikit siya? So, antayin lang pala siyang pagka ginanon mo, pagka okay. Pagka hindi na siya dumikit, so ibig sabihin, yung ilalim nun luto na. Pero pag dumidikit pa siya sa kawali, ay ibig sabihin, medyo hilaw pa yung ilalim. Yun pala yun, pati sa isda. Hindi ko kasi talaga naisip. Kasi nga, yun sa pagluluto, ngayon lang talaga ako natuto. Hindi ko talaga nutong pagluluto. So, ngayon lang ako natuto. Hindi ngayon ha, matagal na. Pero sa alaga pa ako, sa gawain ko talaga, ang paglilinis ng bahay, ang pagluluto, ito ay nakatoka sa ate ko. Kaya, nung nag-asawa ako, hindi agad ako nagluluto. Yung asawa ko ang nagluluto. 1 year kaming nagsama hanggang sa natuto ako. Kasi kailangan matuto ka. Hindi pwedeng kakain ka lang. Hindi ganun. So, hindi pa talaga luto yung tokwa, guys. Ko muna to, kimchi. So, kayo ba pag nagluluto kayo ng sinasama nyo ba yung stock niyo, yung matiga na part ng kimchi? Ako sinasama ko kasi nandun yung bango eh. Expert. Hindi, amuyin nyo. Nasa talaga yung bango. Ay, grabe. Ang bango. Kita niyo yung kamay ko? Sobrang ninig. Ang bango niya. Sinasama ko siya sa ng toge. Tapos, itong dahon, ito yung panghuli kong nilalagay kasi nga, madali siyang maluto. Tapos, yung iba nito ay ipang-garnish ko sa ibabaw, di ba? Para maganda naman, kahit simple lang ang ulam natin, kahit tipid-tipid yung ulam natin. Lagyan natin ng kaartihan para mukha siyang sosyal. Para mukhang social yung natin, mukhang mamahalin yung ulam natin, o diba? Hindi abot ng 100 pesos, hanggang gabi na namin to. Hindi kayo maniwala, no? Maniwala na lang kayo kasi hanggang gabi talaga to. Hanggang gabi talaga to. So, naaamoy ko na, parang nasusunog na yung aking tokwa. Check na natin. Aray, ang cute! Tetlo 20. Tatlo 20. Kaya tatlo lang din ang kinuha ko, binili ko. Kasi dapat 4. Kaya lang, sabi nung tindera, 3.20 daw. So sabi ko, ate, 3 na lang. Oh, perfect. Masarap to, guys, sa suka, toyo, tsaka sili. Nag-crave yung kapatid ko nito. Ito pala, ulam na. Hindi nakain ng tokwa. Pero ako, inaamin ko, nagkamali. Inaamin ko, nung tumutong ako dito sa Maynila, sa Cavite pala. Pero ang dami ko nang natungtungan. Taguig, yung ko tapos sa Pasay, tapos sa Santa Mesa, saan pa ba? Bago kami padpad dito sa Cavite. So, nung napadpad ako dito, dun sa Maynila, bagong salta, yun. Ang dami ko talaga, parang na-amaze ako sa mga pagkain dito. Ang daming bago sa aking panlasa, ang daming bago sa aking mata. So, pag may bago sa iyong mata, tikman mo, hindi yung kung anong. Tikman mo. Paano malalaman kung yung tikman? So, talagang tinikman ko siya. Tapos, ayun, nagustuhan ko naman katulad ng laing. Alam nyo ba yung dahon ng dahon ng gabi sa amin? Kinakain lang ng baboy sa amin yun.
Pag wala kami pambili ng pagkain ng baboy, kasi may alaga kami dati ng baboy. Pag wala kami pambili ng pagkain ng baboy, yung gabi, kasi meron dun sa bakuran namin yun. Hindi bakuran, pero hindi namin lupa yun. Meron doon na maraming gabi. So pagka wala kaming pambili ng yung gabi ang pinapakain namin sa baboy. Kaya nung pagtungtong ko dito, doon ko talaga na kinakain pala to dito sa aming baboy at kumakain. Huwag kayong kasi iba-iba tayo. Iba-iba talaga tayo. Tapos, pero yung alaing, alam nyo ba? Isa yan sa pagkain na gustong-gusto ko. Kung natikman ko, paborito ko yan. Lalo na pag talagang yung nanunuyo siya sa gata. Basta may gata, guys. Paborito ko talaga. Kahit anong putahe yan, kahit anong yan, basta may gata. Paborito ko. So, back to na tayo, no? So yun, ang dami ko talagang mga pagkain dito ko na kain. Tapos alam ko maraming relate dito na mga may mga asawa na nung nag-asawa sila, katulad ko, nung nag-asawa ako, doon lang ako tutong magluto. So, relate ka ba? Pa-comment naman kung relate ka. Isa ako doon. Luto lang talaga ako magluto, guys. Gawa ako. Kasi hindi ko talaga gawain yung pagluluto. Siguro yung mga saing lang, ganun. Pag nagsaing lang, tapos luto ng itlog, ganun. Simpleng luto lang. Kasi simple lang naman yung ulam natin sa probinsya. Pero hindi talaga nakatoka yung pagluluto sa akin. Ang nakatoka sa akin yung paglalaba at paglilinis ng bahay. Palinisin mo na lang ako ng bahay, magaling ako dyan. O, diba? Pero ngayon, marunong na ako magluto, di ba? Sa ilang taon ba naman? Talagang matututo ka, tsaka kailangan matuto ka. Hindi pwedeng aasa ka sa asawa mo. Kasi dati nung nagsama kami, bago pa lang kami nagsama ng asawa ko, ay isang taon muna, tiniis niya na siya ang nagluluto bago siya pumapasok sa trabaho. Ganun. Kasi, umano siya ng babae na prinsesa, joke lang, prinsesa, hindi prinsesa. Kaya malaki yung braso ko. Tad-tad ako sa gawain sa amin. Kami magkapatid. Kaya talagang paggawain, sanay na sanay kami diyan. Kaya lang, doon lang sa part na pagluluto ay talagang hindi ko sanay. Kaya isang taon muna na siya ang nagluluto bago siya pumapasok ng trabaho. Aray ko. Bago siya pumapasok ng trabaho, nagluluto muna yung asawa ko. Kasi alam niya na hindi ako marunong magluto. Sakit sa mata. So, done! Magluto na tayo, guys. Mabilis lang naman to. Sakit? So, iwain ko lang yung paswag. May nangangalapit na sa akin. Alam niyo ba sino? Yung hugasin ko. Hindi makita. Dami kong hugasin. Kagabi na pinagkainan. Tsaka yung mga baso. Nakita niyo naman kanina, di ba? Ang daming baso sa lamesa. Kaya nangangalabit na sila. Pero alam ko naman, sila talaga yung loyal. Nakapag-antay yan. Diyan ka lang. Mamaya na ako maghugas. Pagka may time pa ako, kasi pagkatapos ko dito, prepare ko muna yung gamit ng anak ko. Maglansya pa pala ako. Ay, hindi, mamaya. Mamaya na ako maglansya. Ligo muna ako. Prepare ko muna yung gamit niya. Tapos, ligo ako, and then, ako mamlansya. Kasi, lalong manginimay yung kamay ko. Kunting ingat tayo. Konti. Nagpainit na ako ng mantika. Silulutuin na natin yung pinaka-main talaga na ulam. Yung toge. Tuwain ko lang tong tokwa. Grabe ang tipid. Sobrang dami ng toge. 45 pesos kasi 50 pesos, diba? Tama ba? Tatlong balot, 45. 45, sobrang dami. Kaya ito, hindi ito abot ng 100 pesos. Hanggang gabi na namin ito, diba? Kala niyo magastos ako? Hindi. Marunong ako magtipid. Guys, sa kadaldalan ko, hindi ko lang napansin, mainit na yung mantika at wala pala akong bawang. So, tinignan ko yung lagayan, walang bawang. So, hindi na ko lalabas. Pwede na to. Sibuyas na lang ilagay ko. Idaan na lang natin sa panimpla para may bulang bawang, masarap pa rin siya. Guys, ganito kadami, 45 pesos. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ang dami. 45 pesos to. Diba? Pwede na. Sa mga dyan, nagtitipid dyan, magtogi na lang kayo para parehas tayo ng ulam. Lagay ko na. Ang dami sobra.
Diba? Tipid na tipid. Idaan natin sa panimpla para kahit simpleng ulam saka kahit tipid na ulam masarap. So ilagay ko na yung stock. Stock ba yun? Stock o stock? Ilagay ko na yung matigas na part ng sinchay. Alakay. Basta yun. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, hindi talaga ako expert sa pagluluto. Pero ginagawa kong lahat. Huwag na kasing mag-English. Yung gusto ko talagang mag-English, pero bakit lang po? So, ayan. Sarap. Bango. Tapos, maglagay ako ng konting tubig. Alam nyo, nung last kong luto nito, nabitin talaga sila. Siyempre, babalikan pa yung gusto nyo sumama, di ba? Sasama namin kayo sa school. Let's go! Helicopter. So guys, sa totoo lang, punong-puno na yung storage ng cellphone ko. Kaya lang, promise ako sa inyo na isasama ko kayo. Kaya, maputol-putol lang ha. Grabe, pumuputok yung aking ito yung napala ko sa 2 days na pagpupuyat ko pag-edit ng aking video. Ayan tinubuan ako ng tigyawat. Ang laki, sobrang laki. Tapos yung tigyawat na may nana na kumikirot as in. So may payong ako, ba't hindi ko ginamit? Sobrang init. So kita-kita na lang tayo sa bahay ha. Bye! So kasama ko na yung anak ko guys. Siya yung unang pinalabas kasi tahimik daw siya. Tahimik daw siya kaya siya yung unang pinalabas. So magkita-kita na lang tayo sa bahay. Bye! Bye guys! So last na gawain ko na to guys. So katapos ko dito, magsi-signing off na ako. So look at me. Look at me, new look. Ayan So ito yung nilabhan ko nung Sabado. Tapos, hindi, Linggo. Linggo ba? Sabado, Linggo. Ewan ko. Kailan ako naglaba. So, pagkatapos ko dito, magsa-signing off na ako ha. Kasi, medyo pagod-pagod na yung yung Mama Angel ninyo. Kaya, dyan lang kayo. Samahan niyo muna ako. Hindi pa tayo tapos. Dami pa niyo na. Dyan lang kayo ha. So hanggang dito na lang yung a day in my life ko guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat dahil nandiyan pa rin kayo. Sinasamahan ako mula umaga hanggang gabi na magsa-signing off na ako. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like, share, and follow me sa aking Facebook account and please subscribe to my YouTube channel, Mommy Angel's Vlog. So hanggang dito na lang, magkita-kita tayo at magsama-sama tayo sa susunod kong vlog. Thanks for watching guys. Please like, share, and follow me for more. God bless. Mommy Angel signing off. Bye.